Good day, everyone. Today's presentation is about investment property as guided by the Government Accounting Manual or GAM for national government agencies, specifically Chapter 9, Section 3 and 4. We'll walk through definitions, examples, measurement, transfers, the recognition, impairment, and more. Let's begin. Ngayon, pag-usapan natin ang investment property, isang mahalagang konsepto sa accounting, lalo na kapag ang entity ay may mga hawak na assets na hindi ginagamit sa daily operations kundi ito ay pinagkakakitaan sa pamamagitan ng rental income or capital appreciation. Ang investment property ay tumutukoy sa lupa at gusali na hawak ng isang entity upang ito ay gamitin para sa rentals or capital appreciation. Ibig sabihin, ang layunin ng property na ito ay mag-generate ng income mula sa pagpapaupa o rentals o kaya ay magtaas ng halaga nito sa paglipas ng panahon o capital appreciation. Hindi ito ginagamit para sa production ng goods or services o para sa administrative purposes o para ibenta sa ordinaryong takbo ng negosyo. Ang mga halimbawa naman ng investment property ay ang mga sumusunod. Una, isang lupa na binili at naging pagmamay-ari ng isang entity, hindi upang gamitin sa operasyon ng negosyo o agad na ibenta bilang bahagi ng ordinaryong kalakalan, kundi upang hayaan itong mag-appreciate ang halaga in the long term. Ang pangalawang halimbawa ay isang gusali na pagmamay-ari ng entity o nakuha sa pamamagitan ng finance lease, na pinapaupa sa iba gamit ang operating lease. Ang pangunahing layunin nito ay ang regular na kita mula sa renta. At ang panghuling halimbawa naman ay isang property na kasalukuyang itinatayo o sinisistema upang maging investment property sa hinaharap. Halimbawa, isang residential o commercial building na hindi pa gagamitin bilang paupahan sa ngayon, ngunit balak gamitin bilang source ng rental income or capital appreciation sa hinaharap. Created using Powtoon.